Magandang umaga po sa ating lahat. Blessed Sunday, everyone! Hallelujah! Hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay tumayo para po sa ating paunang panalangin. Hallelujah! Oh, hallelujah! Pinupuri ka namin, Panginoong Jesus. Dinadakila ka namin, O Diyos, sapagkat napakabuti mo sa aming mga buhay. Oh, hallelujah. Come on, church. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Damhin po natin ang kanyang presensya sa umagang ito. Atin pong i-enjoy ang presensya ng ating Panginoong Diyos sa umagang ito. Oh, purihin ka, Panginoon. Si kalaeng, O Diyos, ti itagtag ay miya po kadagiti bibiyag mi. Nga minapo nakaimimbag ka, O Diyos. Awan apo ti maaramidan mi, no awan ka kadagiti bibiyag mi. Oh, hallelujah. Salamat, O Diyos. Salamat, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, as we start our service, O God, may you continue to dwell in our midst, O God. O sagidam apo dagiti puso mi. Kayat mi apo nga marikna iti presensya. Kayat mi apo nga asidegpay iti relasyon mi ken ka. Ita nga bigat apo dawatan mi iti pamakawan mo. Lord, amumi nga addamanen apo dagiti naaramidan mi nga saan mo nga kayat. Apo dawatan mi nga rod, nga linisam dagiti puspuso mi. Hallelujah. Oh, hallelujah. Agyaman kami met apo kadagiti bendisyon nga inted mo manen kada kami. Lord God, nakaimimbag ka. Sinabet mo manen apo dagiti kasapulan mi. Oh, thank you, Jesus. Agyaman kami, Apo, ngamin kadagiti gundaway, nga marigatan kami, Apo, at daka nga mangitagtag ay kada kami. Kadagiti panawen, Apo, nga agproblema kami, at daka, O Diyos, nga mang-comfort kada kami. O nakaimimbag ka, O Diyos. Hallelujah. Nakaragragsak, Apo, iti agdaydayaw, iti napatay-ganagan mo. Iso, Apo, nga adda kami manen dito yung sanktuaryo mo, Diyos. Tapnon iti kasta idaydayaw da ka, Apo. Idaydayaw mi iti napateg-anagan mo. Ket agyaman kami, O Diyos. Ti kinamanagayat mo kada kami. Hallelujah. Patuloy kang kumilos, O Diyos, sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah. Hallelujah. Itinataas ka namin, O Diyos, maging ang aming gawain sa umagang ito. Oh, hallelujah. We declare the victory of our service this morning, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Maging ang bawat isa, Panginoon, na magagamit, ang mga musicians, oh God, ang lahat ng magsasalita, higit sa lahat ang aming pastor, si Ma'am Janice, oh God. I-bless mo ang aming pastor na ito, oh God, maging ang kanyang buong pamilya. Anoint her, oh God. Anoint her, oh God. Nang sa ganon namang lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig ay mananahan sa aming mga puso't isipan at magiging weapon namin muli, oh God, sa aming pang-araw-araw na espiritual na pamumuhay. Salamat, oh God, ang lahat nang naririto, oh God, i-bless mo, Ama, maging ang aming mga kapatiran na wala pa sa oras na ito. Dalangin namin, oh Diyos, na i-remind mo sa kanila, Panginoon, ang iyong salita. You have said, oh God, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lord, i-remind mo ang aming mga kapatid na wala pa sa oras na ito, upang sa ganon maramdaman din po nila ang iyong kaluwalhatian, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Maranasan din nila, Panginoon, ang aming nararanasan na kapag kami po ay naninilbihan sa iyo, Panginoon, naglilingkod sa iyo, Ama, nandun yung pagpapala, Panginoon, nandun yung napakasarap na buhay, nandun yung joy,
peace sa aming mga buhay. Lord, gusto namin maibahagi sa aming mga kapatid, O God, sa lahat ng aming mga kapatiran, sa lahat ng iyong mga nilalang, O God. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O God, sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Everybody says, Amen and Amen. Amen. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong i-welcome ang bawat pamilya na naririto. Ang Ramones family, Dalit family, Gamiao family, Estela family, Garcia family, Inere family, Creila family, Santiago family, Cariaga family, Aguinaldo family, La Morena family, welcome. And Acoba family, welcome po mga kailaw. Kami po ay nagagalak na makita kayo. And Gumangan family. Ayan. Tayo pa ay umikot at ating awitan ang ating Panginoon. Iabrasa tayo man, iti ayat ni Apo Diyos, kadagiti kakabsat tayo. Amen? Hallelujah. Umaawi, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Yeah! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Oh, oh, oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Minsan pa, tayo umawit para sa Panginoon. Hallelujah. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tayo umikot mga kapatid. Napit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Oh, oh, oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Amen. Nananabik po ba tayo sa presensya ng ating Panginoon? Hallelujah! Naasam-asam po ba natin ang presensya ng ating Panginoon? Amen! Awitan po natin ang ating Panginoong Diyos upang madama po natin ang kanyang presensya. Ibigay po natin ang ating best na pagpupuri sa umagang ito. Hallelujah!
po dito sa Isaiah chapter 1 verse 19. If you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Ulitin ko po, if you are willing and obedient, you will eat the good things of the land. Amen. Hallelujah. Kapag tayo po ay sumusunod sa ating Panginoon, ibibigay po sa atin ang kanyang mga pagpapala. Amen? Kaya mga kapatid, patuloy po tayong manahan sa kanyang presensya. Patuloy po tayong maglingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Dumaan man ang mga pagsubok sa ating mga buhay. Kakayanin natin ang lahat sapagkat nasa atin ang ating Diyos na buhay. Amen. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Sa iyong lilim, Panginoon, patuloy po kaming mananahan. Patuloy po kaming maglilingkod sa iyong kingdom, O God. Dahil alam namin, O Diyos, na doon mararanasan namin ang tunay na pagmamahal, ang peace, ang joy sa aming mga puso. Hallelujah. Kagandahan mo ay pagmasdan, ang pag-ibig mo sa aking tugon. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, masumpungan ka sa dakong lihim. Oh, Panginoon. Panginoon, ngalan mo ay kalinga at sandigan ko, di magbabago pangako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Tatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim. Yes, oh God. Oh, sasambahin ka namin, Panginoon. Kami mananatili sa iyong lilim, O Diyos. Come on, church. Itaas nga po natin ang ating mga kamay. Mananatili sa iyong lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilim, na masumpungan ka sa dakong lihim.
Salamat, Panginoon, sa iyong walang hanggang pag-ibig. Oh, hallelujah. Kami iyong natagpuan, Panginoon. We have been lost, oh God, dahil sa aming mga kasalanan. But you have found us, Lord God. You have redeemed us, Lord God. Thank you for that unconditional love, oh God. Salamat, Panginoon, sa iyong hindi nagmamahaliw na pag-ibig. Oh, sa iyo lamang namin iaalay, Ama, ang aming mga pagpupuri. Hallelujah. Mo ay aking hanap-hanap sa gitna ng bawat takot at paghihirap, sa kabila ng aking pagkukulang. Katapatan mo, O Diyos, tanging laan sa puso at damdamin. Ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Ikaw lang ang kailangan. Kabutihan mo sa'kin di nagkukulang. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mong pag-ibig. Natagpuan pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Hangad ko lang ay muling maranasan ang iyong presensya, Panginoon. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan, ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan,
namin, Ama, ay ang aming walang hanggang pagpupuri. Salamat, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Oh, hallelujah. Sa iyo lamang, O Diyos, ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Hallelujah. Amen. Hallelujah, Jesus. Patuloy nating papurihan ang ating Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami magsasawa na ikaw ay awitan. Tunay nga, Panginoon, na hindi kami magsasawa na ikaw ay sambahin. Na ikaw ay aming papupurihan, Panginoon. Patuloy ka naming dinadakila at tinataas ang iyong pangalan. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw lamang ang tunay na nagmamahal sa amin. Sa iyo lamang namin natagpuan, Panginoon, ang tunay na pag-ibig. Na sa kabila, Panginoon, ng aming mga kakulangan, sa kabila, Panginoon, ng aming mga kamalian, patuloy mo pa rin kaming pinipili, Panginoon. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. At hindi mo tinitignan, Panginoon, kung ano o sino kami. Bagkus, Panginoon, tumitingin ka sa puso ng bawat isa sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy mong pagpalain ang bawat representative ng mga pamilya, Panginoon, na naririto. Bigyan mo kami, Panginoon, ng kagalakan, ng kapayapaan, at ng pagmamahal, Panginoon. Bigkisin mo kami ng pagmamahal na nanggagaling lamang sa iyo, Panginoon. At patuloy mong punuin ang mga uhaw naming mga puso. Thank you, Father God, sa umagang ito na muli kami makikinig sa iyong mga salita. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga kakulangan, sa aming mga nagawang kasalanan, Panginoon, upang makapagpuri kami ng tunay at wagas sa iyong harapan. Pagpalain mo ang bawat salita, Panginoon, na mamumutawi sa iyong lingkod, at itago mo sa pinakamatabang bahagi ng mga puso ng aking mga kapatid. Tulungan mo kami na maunawaan ang bawat salita na gusto mong iparating sa bawat isa. Salamat, Panginoon, ikaw lamang po ang patuloy naming pinapupurihan, itinataas sa umagang ito. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Good morning, mga kailaw. Medyo narasay tayo tata, siguro dahil sa ulan. Nahirapan silang gumising. Pero alam natin na ang bilang natin ay hindi magiging hadlang upang tayo ay patuloy na magpuri at sumamba sa ating Panginoon. So nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating tema sa buwan na ito, ang ating Sana All. Amen? Na ang Sana All natin ay gagawin nating all para sa ating Panginoon. Amen? Hindi na tayo magsasana all, hindi na tayo magwi-wish, kundi magwi-witness na tayo sa kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sa buwan ng February, ang mga mag-asawa, ang mga magbo-boyfriend, ay minsan hinahanapan nila ng mga regalo, 'di ba? Kapag hindi tayo nabigyan ng regalo, yung mga may mga boyfriend, girlfriend, mga bulaklak, mga tsokolate, parang ito na yung makakapagpatunay na tunay ang kanilang mga pag-ibig. Pero paano ba natin masasabi na legit o kaya ay tunay, totoo ang pag-ibig? Maraming mga paraan upang maipakita natin yung pagmamahal sa ating kapwa. Pero ang gusto ng ating Panginoon, mag-ipakita natin yung ating sana all sa Kanya. Yung all para sa ating Panginoon. Ang sabi dito sa Matthew, paano ba natin sasambahin ang ating Panginoon? Ang sabi niya, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind." At sa 39, love your neighbor as yourself. Sa ibang
translation mga kapatid ay, love your neighbors as Jesus loves you. Amen? So kapag tinanong tayo, ano ba ang tunay na pagmamahal? Ang pagpapakita natin ng pagmamahal ay unahin natin ang ating Panginoon. Kapag naipakita natin ang ating pagmamahal sa Kanya with all our mind, lahat, pati ang ating kaluluwa, ang ating puso, at kung paano natin ipapakita ang pagmamahal sa ating kapwa, doon natin maipapakita kung ano yung tunay at wagas na pag-ibig. Amen? Ang ating teksto ngayon, ang bida o yung character na ating pag-uusapan ngayon ay si King David. Si King David ay alam natin na napaka-popular na hari nung panahon, nung unang panahon. Pero ang titignan natin ngayon ay kung paano nagkasala si Haring David. Sa Psalm 51, makikita natin na nakagawa ng matinding kasalanan si Haring David. Kasi pinagnasaan niya yung asawa ni Uriah. Alam naman natin na si Uriah ay isa sa 31 na magigiting na kawal o pinuno ng army ni Haring David. Dito nakita natin kung ano yung kasalanan niya, na nakita niya minsan si Bathsheba, ito yung asawa ni Uriah, na naliligo at pinagnasaan niya, gusto niya si Bathsheba. Kaya ang ginawa niya ay habang nandun sa gera si Uriah ay nagkaroon sila ng relasyon. At hindi lamang sila nagkaroon ng relasyon, kundi nagsikugpay ni Bathsheba. Para pagtakpan yung kamalian o yung kasalanan ni David, pinapasundo niya, pinababalik niya si Uriah para sa ganon ay sipingan niya muli ang kanyang asawa para makita ng mga tao na si Uriah ang ama ng ipinagbubuntis ni Bathsheba. Pero hindi pumayag si Uriah kasi meron siyang covenant doon sa kanyang mga tauhan. At nahihiya siya na siya ay uuwi at nandun pa lamang yung kanyang mga tauhan. Nag-refuse si Uriah. Kaya ang ginawa ni David ay isinugo niya doon sa pinakadelikadong bakbakan si Uriah. Kaya doon siya namatay. At nung namatay si Uriah, pinakasalan niya si Bathsheba. Pero dito nagsimula yung pagkadismaya ng ating Panginoon kay David. Na-displease siya. Hindi nagustuhan ng ating Panginoon yung ginawa ni David. Dahil alam naman natin na bawal kasi nga may asawa si Bathsheba. Pero pinapakita dito mga kailaw na kahit nagkamali o nagkasala si David, noong siya ay humingi ng tawad at inacknowledge niya na siya ay may kasalanan at gusto ni David na baguhin ng ating Panginoon ang kanyang puso at magkaroon siya ng pusong dalisay, ng tapat na puso at totally na isinurrender niya ang kanyang buhay sa ating Panginoon at nag-rely na lamang siya sa awa ng ating Panginoon. So ipinapakita dito mga kailaw na kahit tayo ay nakagawa ng mga kasalanan, tayo ay nagkulang sa ating Panginoon. Kapag tayo ay humingi ng tawad at ipinakita natin ang ating tunay na pagsisisi, ay papatawarin at tatanggapin pa rin tayo ng ating Panginoon. Amen? Nakita natin kung gaano yung kasalanan ni David. Pero hindi yon ang tinitignan ng ating Panginoon, kundi yung puso natin na nagsisisi at tumatanggap sa ating mga kasalanan. Minsan sa ating mga buhay, merong mga boundaries or yung mga hadlang na parang pumipigil sa atin na gawin natin kung ano yung makapagpapasaya sa atin. Noong tayo ay mga bata, merong mga gustong, sinasabi ng ating mga nanay noon na hindi mo pwedeng gawin. Idi malagip ko no tingati aldaw, paturugan da ka. Amen? Nga uray ka imasam ti agay ay ayam, sabihin nila, inka maturugan, tapno listo ka nga dumakkel. Di ba? Parang hindi tayo naniniwala noon sa ating mga
nanay na sinasabi natin na parang pinipigilan nila yung laya natin or pinipigilan nila yung paglalaro natin. Pero yung mga boundaries pala na yan, yung mga sinasabi ng ating mga nanay ay hindi pagkokontrol yan, kundi ginagawa nila yan dahil para rin sa ating kabutihan. Amen? May mga curfew. Sa mga kabataan, sinasabi ng nanay, ng tatay, kapag 7 o'clock, dapat andun ka na sa bahay. Noong unang panahon, 6 o'clock, meron silang yung sa prayer nila ng 6 o'clock. So dapat 6 o'clock andun na. Pero hindi na iintindihan ng mga bata yan. Parang pinipigil or tingtingilanda ka na dahil hindi mo na magawa yung gusto mo. Hindi natin nauunawaan, ganyan yung mga bilin ng ating Panginoon. Noon ko nada, no born again ka, ado dagiti bawal. Pero hindi tayo pinagbabawalan ng Panginoon. Amen? Yung mga bagay na parang pumipigil sa atin na gawin natin, na parang hindi na tayo masaya, yun yung unti-unting ginagawa ng ating Panginoon upang tayo ay mabago. Sa dating tayo ay babaguhin tayo paunti-unti ng ating Panginoon upang maging karapat-dapat sa kanyang harapan. Amen? Kaya tayo minsan sinasabi natin, nagadumot tihaan nga mabalin. Pero kung tayo ay tunay na Kristiyano, tayo ay nagagalak, tayo ay nalulugod. Dahil natutuwa tayo na unti-unti nababago na natin ang ating mga sarili. Hindi dahil sa atin, hindi dahil sa ating kakayahan, kundi dahil sa awa ng ating Panginoon. Amen? Kagaya ni Haring David, yung pagbabago niya dahil nakagawa siya ng kasalanan, ito ay dahil sa awa ng ating Panginoon. Hindi niya magagawa yan kung wala ang ating Panginoon. Kaya ngayon, pag-uusapan natin mga kailaw, kung paano ba tayo magkakaroon ng tunay at tapat na pag-ibig para sa ating Panginoon. Napakahirap. Ngayon nga lang, nagarbis lang basit, medyo nalamiis, mahirap gumising, kaya nakakalimutan na natin ang pumunta sa church. Amen? Napakahirap, nakakalungkot, na sinasabi natin, kung mayroon man lang akong 1,000 buhay, ibibigay ko sa iyo, Panginoon. Kaya may isang abiyag tayo, di tayo pa'y maited. Sa 7 araw sa isang linggo, di ba? Ang linggo lamang ang nakalaan para sa ating Panginoon. 2 oras, 3 oras, pero napakahirap nating gawin. At sinasabi natin sa Kanya na, Lord, mahal na mahal kita. Lahat gagawin ko para sa iyo. Amin, Apo, basta no inawat kan itibiyag ko. Aramidak iti aminen. Pero yung pagpunta natin sa church, napakahirap. Pagpunta natin sa tamang oras, napakahirap. Yan yung mga kadena na patuloy na pumipigil sa atin upang maging ganap tayong mga Kristiyano. Upang maging ganap tayo na mga anak ng ating Panginoon. Yan yung mga patuloy, mga bagay na patuloy na ginagawang dahilan o hadlang upang maipakita natin yung tunay na pagmamahal natin sa Kanya. Yung guardrails are not changed. Naisip na ba natin na kapag nagpupunta tayo sa mga malalaking lungsod, halimbawa sa Metro Manila, sa Baguio, meron tayong mga nakikita na hadlang doon sa gitna. Ano ang tawag doon sa mga nasa gitna ng daan? Yung mga plastic barriers na yon. Minsan sinasabi natin, di da pala ikatanda kita. Istorbo lang. Hadlang lamang yan, hindi tayo makapag-U-turn. Pero isipin natin mga kailaw na yung mga guardrails na yan, ay hindi yan yung mga bagay na pumipigil para gawin natin ang ating gusto. Kundi yan yung mga bagay na ginagamit upang tayo ay protektahan. So mayroong 3 bagay na makakatulong sa atin upang ma-build natin yung tunay na pag-ibig at hindi ito nagmamaliw. Sa mga may asawa, noong kinasal sila, ano ang sinasabi? Till death do us part. Sa hirap at ginhawa, ikaw lamang ang aking mamahalin. Naku, nagmayat aya. Pero pag nag-away, o lahat na ng kasalanan, kahit na 5 taon na ang nakakaraan, malagip mo pa lang. So meron tayong mga dahilan na ginagamit
mga hadlang upang sa ganoon ay hindi natin matupad yung gusto ng ating Panginoon. Dito sa Psalm 119 to chapter 119 verse 105, ang sabi dito ay, salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, sa landas kong daraanan liwanag na tumatanglaw. So ang mga salita ng ating Panginoon, gaya yan ng isang ilaw. Dito sa atin, napakaraming ilaw, amen, na kahit walang ilaw yung sasakyan mo, yung motor mo, hindi ka maliligaw. Noong ispaan, alala ko, may isang coach na nanggaling dyan, meron siyang pinuntahan. At wala siyang sasakyan, wala siyang masakyan. Naglakad siya mula sa Luna hanggang sa Kamaal. Nagpunta siya doon sa school namin dahil doon sila naka-base. Ang sabi namin sa kanya, buti ma'am, hindi ka naligaw. Pero sabi niya, ma'am, sinundan ko yung ilaw. Amen? So ganoon ang salita ng ating Panginoon, para siyang tanglaw. Siya yung guide. Na yung salita niya, lahat ng mga naririnig natin, lahat ng mga sinasabi ng mga kapastoran, ay hindi baliwala lahat yan, mga kailaw. Ito ay nagiging gabay natin upang hindi tayo mawala sa tamang landas. Kaya nga ngayon, tugtugaw ka dito, dengdengag ka nga, isula isumot, ibagbaga ni pastor. Nangagkuman ididayta nga version, isumanan ti ibagana. So patuloy tayong pinapaalalahanan ng ating Panginoon sa kanyang mga pangako, sa kanyang mga salita, upang maging gabay natin yan. Hindi ito yung nagtatanikala sa atin or pilit tayong pinipigilan sa mga gusto nating gawin, kundi ito yung mga bagay na nagiging daan upang hindi tayo maligaw sa tamang landas. Kapag merong mga salita na ating binabalikan, merong mga salita na patuloy nagpapaalala sa atin, kahit tayo'y nagkakasala, kahit tayo'y nakagagawa ng mga kamalian sa buhay, ipinapaalala ng ating Panginoon kung gaano niya tayo kamahal. Amen? Meron at meron tayong babalikan na mga salita niya. Kung minsan tayo ay nangihina, kung minsan tayo ay aglamlamiis iti pamati, no daduma malipatan tayo ti agkararag, no daduma malipatan tayo umay agkapilya, no daduma malipatan tayo ti aramid tayo nga maki-fellowship kadagiti pada tayo nga namati. Pinapaalalahanan tayo ng Panginoon na dapat gawin natin ito upang mas mapatibay, mas lalo pang mapalalim yung ating relasyon sa Kanya. Amen? So yung mga boundaries na yan, yung mga bakod na yan, ay hindi ito ginagamit upang tayo ay mapigilan sa ating mga gagawin na gusto nating nakapagpapasaya sa atin. Bagkus ito yung mga bagay na ginagawa o ginagamit ng ating Panginoon upang magpatuloy tayo sa Kanya, upang patuloy nating tahakin yung tamang landas patungo sa Kanya. Amen? These are not the things that made us dajay kalatan may nga lugar. Naka-chain ka. Alam niyo yung chain, yung mga nakakadena. Kapag nakakadena, gaya kanina dito sa church, nakakadena yung pintuan natin, hindi makapasok sila Brother Cholo. Ganon yung mga chain na pumipigil sa atin upang gawin natin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Mga bagay na akala natin ay nakakaganda. Akala natin ay mabuti. Gaya ni Haring David, yung pagkagusto niya kay Bathsheba, akala niya ay makapagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Bagkus ito ay nakapagbigay sa kanya ng guilt, ng kasalanan, at nagkaroon pa ng mga consequences. Inignore niya yung mga pinapaalala ng ating Panginoon na dapat ay pahalagahan niya yung kanyang relasyon sa kanyang asawa. So itong mga chain na ito, mga kaila, itong mga quadrails na ito, ay tinatanggal yan ng ating Panginoon upang sa ganoon ay magkaroon tayo ng kalayaan. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Patuloy tayong makinig, patuloy tayong mag-aral sa kanyang mga salita upang mas mapalalim pa, mas mapatibay pa ang ating relasyon sa Kanya. Pangalawa, paano tayo makakapag-build ng
tunay na pag-ibig na hindi nagbabago. Kailangan yung puso natin ay ma-fix. Kung ang puso natin ay makasalanan, kung ang puso natin ay maraming gusto na hindi naaayon sa kalooban ng ating Panginoon, kailangan ayusin natin. Ano ang panalangin ni Haring David nung siya ay nagkasala? Hindi naman niya sinabi na, Lord, baguhin mo ang imahe ko, ang reputasyon ko sa mga tao. Tanggalin mo yung kasalanan ko. Hindi. I-cover up mo. Hindi yun ang kanyang panalangin. Pero ang panalangin ni Haring David, siya'y nagpakumbaba at sabi niya, Lord, give me a pure heart. So yung puso ng isang tao, doon tumitingin ang ating Panginoon. Noong nanalangin si Haring David, dahil siya ay nagkasala, hindi niya sinabi na babaguhin siya ng ating Panginoon. Babaguhin yung kanyang kasalanan. Tatanggalin niya yung kasalanan niya. Dahil nagawa na niya yon, hindi na maaalis pa. Pero ang sabi ni Haring David, upang makapagpatuloy pa siya sa paglilingkod sa ating Panginoon, ang gusto niya, baguhin ng ating Panginoon ang kanyang puso. Make in me a new and pure heart. Doon sa puso tumitingin ang ating Panginoon. Hindi yung kung gaano ka kaganda, hindi yung kung gaano ka kagaling, hindi yung kung gaano ka katalino, kung gaano ka kayaman, kundi tinitignan ng ating Panginoon yung commitment mo, yung willingness mo na magpatuloy na magpagamit sa ating Panginoon. Yun ang gusto niya. Na minsan tayo ay nagdududa, minsan tayo ay nanghihina, minsan nawawalan na tayo ng gana na magpatuloy pa sa ating Panginoon. Ang gusto niya mga kailaw, humarap lamang tayo sa Kanya, magpakumbaba, i-admit natin kung ano man yung mga kahinaan natin, i-admit natin kung ano yung mga nagawa nating mga kamalian sa Kanya, at bigyan niya tayo ng bagong puso. Puso na dalisay, puso na tapat, puso na handang maglingkod, puso na handang tumugon sa mga kagustuhan ng ating Panginoon na gagawin natin sa ating buhay. Amen? Secret devotion strengthens public faith. Ano ba yung secret devotion na sinasabi dito? Sa Psalm 63:1-8, ang gusto ng ating Panginoon ay kapag tayo ay nananalangin, hindi natin kailangang ipangalandakan sa mga tao. Hindi natin kailangan na lumuhod diyan sa harapan. Ang gusto ng ating Panginoon, gawin natin yan ng sikreto, yung walang nakakakita. Ang sabi niya, O Diyos, ikaw ang aking Diyos na lagi kong hinahanap. Ang uhaw kong kaluluwa ay tanging ikaw nga ang hangad. Para akong, balik mo anak, para akong tuyong lupa na tubig ang siyang lunas. Ito ay panalangin ni David nung panahong yon na siya ay talagang physically exhausted. Dahil nga siya ay nakagawa ng kasalanan, parang nawalan na siya ng lakas. Kaya ang sabi niya, ikaw lamang aking Diyos, ang aking hinahanap. Na sa ating mga buhay, mga kailaw, kapag tayo ay nakakaramdam ng mga kahinaan, kahit na anong gawin natin na mga bagay upang tayo ay muling lumakas, kung kulang yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, tayo ay hindi nakakaramdam ng tunay na kagaligayahan. Di ba sa atin, kapag nasanay ka na pupunta sa linggo, dito sa church, no saan ka nga nakapantimay sa nga Domingo, kasi lang ay adakurang kanyam, aglaladot ka, addaday kas na birbirukum, there is an emptiness in your heart. Tinasabi natin, apay nga tanga kasla agkakapuyak. Apay nga tanga kasla adakurang kanyak. Dahil tayo ay uhaw, mga kailaw. Uhaw tayo sa kalinga ng ating Panginoon. Uhaw tayo sa tubig. Yan yung tubig na binibigay ng ating Panginoon, yung hindi na tayo mauhaw. Yung mga salita na patuloy nating pinakikinggan
at binibigyang halaga upang sa mga panahon na yan na tayo nanghihina, ay meron tayong babalik-balikan. Dito, sa buhay ni David, ang sabi ni ating Panginoon na hindi niya tinitignan yung panlabas na kaanyuhan. Hindi niya tinitignan kung sino ka, kung ano ka, kundi titignan niya kung ano yung nasa iyong puso. Amen? Handa nga kitaan no sino ka, no anyaman ti araramidem, no diket di kitaan na di kaunggan iti pusom, no kayat mumet lang iti agserbi iti apo. So at da dayan ti puso tayo nga mawaw. At da puso tayo nga agkurang. Meron tayong hinahanap na hindi napupunan ng kahit na anong material na bagay. Uri at da amin kanyam, marami kang pera, marami kang ari-arian, akala ng iba napakasaya mo, marami kang pinopost, marami kang pinupuntahan na mga lugar, kaya nagsasana all ka, magsasana all yung mga tao, pero hindi nila alam na sa kaibuturan ng iyong puso ay merong kang hinahanap. May kahungkagan sa iyong puso dahil merong kang pilit na inaabot na hindi mo kayang abutin. Ito pang mga kailaw ay yung kung paano mo mararamdaman yung pagkalinga ng ating Panginoon. Sinasabi natin meron tayong joy na nararamdaman. Iba yung happiness doon sa joy. Naragsak ka, tatta, pero into no awan dagiti tao when nubanag nga makaparagsak kanyam, nawawala na yon. Pero kapag tayo ay nasa sa ating Panginoon, kahit nawala na yung mga tao na kaharap mo, na nakapagpapangiti sa iyo, meron kang peace sa iyong puso. Hindi na tayo nagkakaroon ng emptiness na nararanasan sa ating mga puso. So kailangan, itong puso natin, doon tayo mag-focus. Kasi ikaw lang at ang Panginoon ang nakakaalam. Uray ibagbagam nga araramidag amin dagitoy, sinasabi mo, tumutupad ka sa mga gusto ng pastor, ng mga leaders. Pero doon mismo sa puso mo, nakikita ng Diyos kung ano ang laman niyan. Alam niya kahit saan ka magtago, kahit na anong gawin mo, nakikita ng ating Panginoon kung ano ang laman ng ating mga puso. We need God to make our hearts clean and good. Because God cares more about what's inside us than how we look or seem to others. Na kahit yung pagtingin ng iba sa iyo, hindi importante yon sa ating Panginoon. Kundi ang gusto ng ating Panginoon kung paano kanya tignan sa iyong puso. Kailangan natin ang ating Panginoon upang magkaroon tayo ng wagas, tunay at tapat na puso. Ano ang gagawin natin? We must admit our sins. Kailangan tayong magpakumbaba at linisin ng ating Panginoon ang ating mga puso. Dahil hindi tayo makapagpapatuloy sa paglilingkod kung wala tayong wagas at tunay na puso. Amen? So ang panalangin dapat natin, gaya ng panalangin ni David, create in me a clean heart, O God. Kailangan natin ng puso na wagas, puso na malinis, pusong dalisay upang makapagpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Ang pangatlo, secret devotions strengthens public faith. Nagkabaliktad tayo sa kwan. Secret devotion strengthens public faith. So ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, paano natin maipapakita sa ating Panginoon na tayo ay tunay at tapat sa Kanya? Sa ating pananalangin, meron tayong mga secret devotions. Meron tayong mga ginagawa na kinakausap natin ang ating Panginoon. Na hindi natin kailangang ikwento sa iba, hindi natin kailangang ipangalandakan sa iba. Ang gusto ng ating Panginoon, secret. Yung ikaw lang at siya ang nakakaalam. Kuna na nga ro sa uti apo no agkararag ka, mapan ka iti maysa nga lugar, isaram jiri daw, nga awan makakitkita kanyam, ket ijay ka nga agkararag. So hayaan mong ang sanktuaryo ng ating Panginoon ay makikita mo doon lamang sa isang tagong lugar.
Kung napansin ninyo doon sa kanta kanina sa lilim, sasambahin ka sa dakong lihim. Amen? Sasambahin natin ang ating Panginoon doon sa isang sikretong lugar, sa isang lugar na ikaw at siya lamang ang nakakaalam. Doon tayo makikipag-usap sa Kanya, doon tayo mananalangin, doon tayo hihingi ng tawad upang sa ganon ay masabi natin ng buo kung ano yung gusto natin sa Kanya. Seek God in secret. Authentic faith proven when no one is watching. So hindi pala natin kailangan na ipakita na tayo ay taimtim na nagdadasal. Though kailangan nating magdasal dito sa church, pero ang gusto ng ating Panginoon, ang hinahanap niya sa atin upang maipakita yung tunay, wagas at hindi nagbabago na pag-ibig natin, magkaroon tayo ng secret devotion. Meron tayong time para sa ating Panginoon, yung pakikipag-usap natin sa Kanya. Yan yung conversation natin sa ating Panginoon. There is a two-way. Yung conversation, ikaw yung nakikipag-usap sa ating Panginoon. Paano Kanya sasagutin? Hindi ka naman sasagutin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pagsasalita. Gagamitin niya yung Biblia. Kapag meron tayong mga tanong, ano ang sagot? Nandun sa Biblia. Lahat ng tanong natin, lahat ng mga hindi natin nalalaman, lahat ng mga bagay na gumugulo sa ating isipan, nandun ang kasagutan. So ang secret devotion natin, ito yung nakakapagpalago. Ito yung nakakapagpatibay sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Yan ang gusto ng ating Panginoon na gawin natin, mga kailaw. Magkaroon tayo ng desire sa ating mga puso na iti-treasure natin yung mga bagay na yan. Pahalagahan natin yung secret devotion na yan. Yung pakikipag-usap natin sa ating Panginoon na tayo lamang ang nakakaalam. Amen? Nagagawin natin yan dahil gusto natin na papurihan ang ating Panginoon. Gusto natin na mapatibay pa ang ating relasyon sa Kanya. Gusto natin na mas lalo pang lumalim yung ating pananampalataya sa Kanya. Amen? Amen? Amen. So ngayong buwan ng Pebrero, huwag tayong humanap ng true love sa iba. Huwag tayong humanap ng mga bagay na magsasabi na mahal ka ng isang tao. Ang true love, mga kailaw, ay hindi sa February 14, kundi nandoon sa John 3:16. Amen? Alam ba natin ang John 3:16? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. So wag na tayong humanap, mga kailaw, ng mga true love na yan sa February 14. Ang true love natin ay ang ating Panginoong Jesus. Amen? Dahil Siya ang unang pumili sa atin. Kahit sa kabila ng ating mga kasalanan, sa kabila ng ating mga kakulangan, Siya ay ang may pag-ibig sa atin na hindi nagbabago, hindi nagbamaliw. Kaya yun ang ating pakatandaan. Patuloy nating ilagay sa ating puso, sa ating isipan, na ang pag-ibig ng ating Panginoon ay hindi kailanman mawawala at hindi kailanman magbabago. Amen? So tumayo tayong lahat, mga kailaw, at ating pasalamatan ng ating Panginoon sa Kanyang mga salita sa umagang ito. Nasa buwan ng Pebrero na nako-commercialize na dahil sa mga Valentines na yan, mga regalo, mga dates, ay iba na yung ating pinapahalagahan. Alalahanin natin yung tunay na pag-ibig na hindi nagbabago. Yung legit love na bigay sa atin ng Panginoon. Yung true love na ibibigay din natin sa Kanya bilang sukli sa pagmamahal niya sa atin. Yung mamahalin natin siya ng buong puso, buong kaluluwa, ng buong lakas natin. At yung pagpapakita natin ng pagmamahal sa ating kapwa. Dahil kapag minahal mo yung kapwa mo, pinapakita mo na rin ang pagmamahal mo sa ating Panginoon. Natulungan niya tayo na magkaroon tayo ng tunay, wagas na puso, na handang tumanggap sa ating mga kamalian at matutong magpakumbaba at humingi ng tawad sa Kanya. Manalangin tayo, mga kailaw.
Hallelujah, Jesus. Salamat muli, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa muling pagpapaalala sa amin na yung mga boundaries na ito ay hindi parusa para sa amin. Hindi ito burden, Panginoon, bagkus ito ay regalo na galing sa iyo upang mas lalo pa naming makita, Panginoon, ang tamang landas na patungo sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami na magkaroon ng wagas at tunay na puso, marunong magpakumbaba, marunong tumanggap sa aming mga kamalian, upang muli kaming maging malinis sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo kami na mas lalo pang palalimin, patibayin ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. At hindi ang aming mga imahe, hindi ang aming reputasyon, Panginoon, sa ibang tao ang mahalaga, kundi kung ano ang nasa loob ng aming mga puso. Patuloy mong pakalinisin ang bawat isa, Panginoon. Patuloy mo kaming patawarin sa aming mga nagagawang kasalanan, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw ay palaging nandyan. Patuloy mo kaming mamahalin, dahil ikaw, Panginoon, ang unang pumili para sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong pag-ibig ay tapat. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong pag-ibig ay dalisay. Tunay nga, Panginoon, na ang iyong pag-ibig ay unconditional, Panginoon. At tunay nga, Panginoon, na ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Kaya ang dalangin ng bawat isa, tulungan mo kami, Panginoon, na masuklian ang iyong pagmamahal sa pamamagitan, Panginoon, ng pagsunod sa iyong mga tagubilin, sa pagsunod, Panginoon, sa iyong mga salita na magbibigay sa amin, Panginoon, ng tamang landas, ng tamang tanglaw, Panginoon, na magiging ilaw namin upang kami ay hindi maligaw sa aming lakbayin, Panginoon. Salamat at patuloy ka naming dinadakila. Patuloy ka naming itinataas, Panginoon, sa aming mga buhay. At nawa, Panginoon, makita ng iba ang iyong kadakilaan sa bawat buhay na naririto, Panginoon. At patuloy mo kaming pagpalain upang kami maging channel of blessing at makita ng mga tao kung gaano ka kadakila sa amin. Salamat, Panginoon. Ikaw lamang po ang pinapupurihan, tinataas, sinasamba sa umagang ito sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. So, ayan. Are we all blessed? Amen. Nakaka-bless po ang salita ng Panginoon. Amen po ba? So, dadako na po tayo sa ating pagbibigay. Mga kailaw, ang pagbibigay po ng tithes and offering ay isang paraan din para sambahin, i-worship natin ang ating Panginoon. Hindi ito sa pilitan, kundi bukal sa ating puso. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang Diyos ay nagmamahal sa nagbibigay ng masaya. 'Di ba? Minsan po kapag offering time na, nagiging accountant tayong lahat. Amen po ba? Parang kinukwenta ulit natin yung budget natin. Pero ang totoo naman, hindi sinusukat ng Diyos kung gaano kalaki yung maibibigay natin. Ngunit sinusukat niya kung gaano kalaki yung pagtitiwala natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. So kapag inuuna natin ng Diyos, pinapaalala natin sa sarili natin na siya yung source ng lahat ng bagay. Siya yung pinanggagalingan, siya yung nagbibigay. Siya yung, di ba, lagi natin sinasabi, God will provide. Minsan nga, may isang beses po, ikukwento ko lang, lahat naman tayo dumarating sa tiyempo iti kagipitan, di ba? Minsan po, nagbigay ako ng offering kahit alam ko na medyo gipit. Pero sabi ko, Lord, ikaw na po ang bahala. Pagdating sa bahay, dating padigo ni Karuba. O di ba? Hindi man palaging cash, pero merong balik. Minsan yung mga hindi natin inaasahan na tao, yung mga kaibigan natin, nagitita tao, itaglawlaw tayo, gamgamitin ni Apo Diyos dagijay tapno mai-provide dagijay
banbanag, dagijay kasapulan tayo. So, ang tinitignan ng ating Panginoon yung ating puso. Katulad nga nung word kanina, create in me a clean heart, O Lord. Taglayin sana natin yon, yung pusong dalisay. Dawaten tayo kini Apo Diyos, na na tayo iti puso nga generous, handang magbigay sa lahat ng pagkakataon. So tayong lahat po ay tumayo, iganan tayo dagiti of tithes and offering tayo, and let us pray. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na aming napakinggan sa umagang ito, na siyang nagbibigay sa amin ng inspirasyon, na patuloy kaming magtitiwala sa iyo, Panginoon. Sa iyo lamang kami magtitiwala sapagkat ikaw ang nagbibigay. You are the source of everything, Father God. Hindi mo kailangan ng mga perang ito. Ngunit ang tinitignan mo, Panginoon, ay aming mga puso. Pusong tapat, Panginoon. Pusong dalisay. Give us, O Lord God, a generous heart, na patuloy kaming magbibigay ng may kagalakan, Panginoon, sa iyong sa iyong kaharian, Panginoon. Dalangin namin, O Lord God, na i-bless mo ang bawat isa na naririto, Lord God, ang lahat ng mga pinagkukunan namin, Panginoon, ng yaman, O Lord, ang aming mga trabaho, ang aming mga negosyo, Father God. Bless the works of our hands, O Lord Jesus, na patuloy, Panginoon, na kami magtitiwala sa iyo, Panginoon, sa kahit, O Lord God, sa oras ng kagipitan, O Lord Jesus, alam namin na ikaw ang magpro-provide, O Lord God, ng aming mga pangangailangan. Sa umagang ito, sa aming pagbibigay, O Lord God, itdemo, Apo Diyos, kada kami, iti puso nga naragsak nga agitedo, Apo. Hallelujah, Jesus. Dalangin din namin, Panginoon, ang mga perang ito, Lord God, ay magamit lamang para sa ikalalawak, O Lord God, ng iyong kingdom, O Lord Jesus. All this we ask in Jesus' mighty name we pray. Amen. Tayo po ay tumayo para po sa ating panghuling awitin. Hallelujah. Come on, church. I-meditate nga natin, mga kapatid, yung nilalaman po ng kantang to. Awitin po natin as a worship to our living God. toward you and give. Minsan pa, the Lord bless you. Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His
toward you and give you peace. Let's say amen. 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 May His favor. His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within. He's with you, He's with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. May His favor. Oh, hallelujah. May His favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May His presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, He is with you, He is with you in the evening, in your coming and your going, and your weeping and rejoicing. He's for you, 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 He's for you. Hallelujah, Jesus. Maminsan pa'y apo nga iyagmi, ti panagyaman mi kan ka. Kaas marik nami apo Diyos, iti patuloy nga arakop mo, ti tumunggal may sa kata kami. Kararag mi apo, iti dayti manan nga Domingo. Padapadayan na kami apo Diyos nga bendisyonan. Sa di naman apo Diyos, ti pagkatingan, dagiti saksa kami. Anyaman apo Diyos, dagiti aramiden mi. Si kakadi ko maapo, ti kumaadda kada kami. Tapno ti kasta apo, marik nami. Iti ayat mo, ti tumunggal maysa. Iti bendisyon, proteksyon, ayat iti apo. Isu kuma iti makikaadda kada tayo. Itaken iti agnanayon. Amen and amen. Hallelujah! Tapos na po ang ating misa.